Mari ko bubuang niya ng lahat na magsitayo para po sa pagbibigay galang sa salita ng Diyos na atin po matatagpuan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 11, mga talatang 28 hanggang 30. Matthew 11:28 to 30. Kung inyo pong nakita na, ay sundan po ninyo ako sa pagbasa. Matthew 11:28 to 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Maaari na po tayong makaupo. Noong pong mga nakaraang 2 linggo ay akin pong sinimula ng serye tungkol sa pag-iingat ng puso, keeping our hearts with all diligence. At sa 2 mensahe ay sumentro po ako doon sa kalagayan ng ating puso na kahit po tayo ay binigyan na ng Diyos ng bagong puso, ay kinakailangan po natin itong ingatan upang hindi po tayo mahulog sa kasalanan, sa tukso ng sanlibutan at ng kaaway. At ito po ay atin pong tungkulin, obligasyon na ingatan, panatilihin ang ating puso na nakaintyon sa ating Panginoon sa pamagitan po ng katulong na mula sa ating Diyos. I pointed out also on those messages that the heart that is not yet born again cannot be kept or be tamed by the self, for there is the absence of the power of God in that particular heart. God has to first enliven the heart to the gospel that will result to saving faith and repentance. Ang isang puso na hindi pa nabuborn again, that heart cannot be kept nor tamed, because there's the absence of the power of God, the regenerating power of the Holy Spirit. So I read from Matthew 11, and I would like to give you some sort of background before I discuss the passage. So dito po sa Matthew 11, mayroon pong flow of conversation dito. First, Jesus speaks to John's disciples to comfort John who was in prison sa verse 11, sa verse 1 to 6. So Matthew 11, tingnan natin, overview lang tayo. Nagsalita po ang Panginoong Jesus sa disipulo na sinugo ni John para i-comfort si John the Baptist who was in prison and soon to be beheaded by Herod. Sinabi ng alagad ni Juan kay Jesus, ikaw na ba ang dapat dumating o maghihintay pa kami ng iba? Are you the one who is to come, or we have to wait for another? Imagine, John the Baptist, before his death, wanted that kind of assurance that Jesus was really the Messiah, the one who was promised by the prophets in the Old Testament na darating sa Israel to redeem the people of God. So even John the Baptist has this kind of, parang alinlangan. Meron pa ba kaming hihintayin? O meron pa bang ibang darating? O ikaw na nga iyan na aming inaasahan. But very straightforward ang sagot ni Jesus. Sinabi niya sa mga alagad ni John, sinabi niya ang bunga ng kanyang pagdating. What were the fruits of his arrival? Nakakita mga bulag, nakalakad ang mga pilay, nagsigaling ang mga may ketong, nakarinig ang mga bingi, nabuhay ang mga patay, pinangaral ang mabuting balita sa mga mahihirap o sa mga abad, pinagpala ang tao na hindi natisod kay Jesus. At lahat ng himala na ginawa ni Jesus ay katibayan na siya ang tunay na Mesiyas at wala ng iba na pwede pa nilang asahang parating. So Jesus speaks to the crowd aside from
the John's disciples, he also speaks to the crowd of people following him, using such kind of rhetorical questions to demonstrate the rejection of people. Yung po mga tanong ni Jesus ng mga sumusunod mula 7 hanggang 30, mga talatang 7 hanggang 30, ay nagpapakita, nagde-demonstrate ng rejection ng mga tao sa ating Panginoon. People reject the arrival of the kingdom of God in their midst. He speaks to the crowd about 3 things that demonstrate utter rejection of the Messiah. Ano yung 3 bagay na sinabi niya sa mga tao sa harapan niya na nagpapakita ng kanilang tahasang pagtanggi sa kanya? Una, he spoke about John the Baptist sa verse 7 to 15. Bilang isang propeta like Elijah, John the Baptist confronts the sin of the people and points them to God. Si Juan po, ang sinasabi ng Old Testament na siya yung maghahanda sa daan ng Panginoon at magdadala sa mga tao para sa pagtanggap nila sa kaharian ng Diyos. Ngunit para sa mga tao, si John the Baptist was being possessed by demon. Imagine, no? He was being possessed by demon. Aayaw ng mga tao sa Diyos at aayaw nila sa ating Panginoong Hesukristo. So, speaking of this particular mention of John the Baptist, he was the Elijah that was to come, that was believed by the Jews, pero they did not recognize even this man of God. So, he speaks about the John the Baptist to demonstrate utter rejection of the Messiah by this kind of people. Second, he speaks about the generation of the Jews in Jesus' day. Yung mga henerasyon ng mga tao sa kapanahonan ng Panginoon. Anong katangian ng generation na yan? Na kahit na anong sabihin ni Jesus, mas pinakikinggan at tinatanggap po nila ang kasalungat. Wala po silang pakialam at mahilig pumunat sumalungat sapagkat nasa sagasaan ni Jesus ang kanilang komportable, matatag, ngunit makasariling buhay. Sinisiraan pa nila si John the Baptist at si Jesus. Isang maliwanag na pagtanggi at pagsalungat sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Nais ng Diyos na sila'y maligtas. The problem was, ayaw naman nila kay Jesus at nilalabanan pa nila si Jesus. So Jesus speaks about this present generation of Jewish people. And then third, Jesus speaks about these cities. 3 cities were mentioned: Chorazin, Bethsaida, and Capernaum. All of the cities are located in the northern Galilee, na kung saan dalawa sa mga syudad na ito, Bethsaida and Capernaum, are well known as fishing villages ng mga panahon na yon. And Chorazin was on the northern hill. Pero ano yung nangyari doon? He pointed out that the cities where his miracles were done. Nagpahayag siya ng pagdating ng kaharian ng Diyos through the miracles that He has manifested in those cities, and yet, hindi sila nanampalataya sa Panginoon. Hindi nila kinilala ang pagdating ng Messiah. You know, Bethsaida was the city's fishing city where Andrew and Peter and Andrew came, yung alagad ng ating Panginoong Hesukristo, no? So ito yung mga syudad sa Galilea na ginawa ng halimbawa ng himala ng Lord, ngunit ayaw malampalataya sa Lord sa kabila ng miracles ng pagdating ng kaharian ng Diyos. At sabi ng Panginoon, kung sa Tiro or sa Sidonia nangyari ang mga bagay na yan, mabilis silang magsisi. Tiyak na magsisisi sila. It is ironic na itong mga cities na to, Tyre and Sidon, ito ay mga Gentile cities, pero kung sa kanila daw ginawa ni Lord ang mga himala, matagal na silang nagsipagsisi. So we can see that this kind of people living in these particular areas have this kind of mabigat na puso, ayaw sa ating Panginoon. Their hearts were very heavy against our Lord Jesus Christ. Yung tatlong mga discussion na to ay pinapakita dyan ng ating Panginoon sa mga tao na kanyang kaharap ang kanilang pagtanggi sa kanya. No? Tatlong mga bagay na pinakitaan niya. Then he speaks to his Father. Nanalangin si Jesus sa verse 25 to 26 ng ganito. Sa Matthew 11:25, sabi ng Panginoon, Ama, Panginoong ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat nilihim mo mga bagay na to sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga kalooban
tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Binigay na sa akin ng aking amang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya. So ang laman ng prayer dito ng ating Panginoon ay nakasentro sa dalawang uri ng mga tao noon at ngayon. Mga taong matatalino sa sariling paningin at mga taong tulad ng mga bata na bukas sa pagtanggap ng katotohanan sa mga salita ni Jesus. May mga taong hindi makaunawa at magtiwala kay Jesus. Bakit? Dahil sa kanilang kataasan. At mayroong mga tao madaling magtiwala sa ating Panginoong Jesus na tulad ng isang bata na nagpapakababa sa harapan niya. So para sa mga taong mataas ang tingin sa sarili, may sariling pangangatuwiran tungkol sa mga salita ni Jesus, ang puso ni Jesus ay hindi nababagbag. Sa halip, makikita natin na kinukondena ni Jesus ang mga taong ganyan, at lalo pang nahabagsigin si Jesus sa ganitong uri ng mga tao na parang gusto niya talaga na sila ay maligtas. Ngunit ang mga taong ito ay talagang aayaw sa Kanya, mga taong tumatanggi sa Kanya dahil ayaw nilang sasakupin ni Jesus ang kanilang buhay at pagkatao. Natural sa mga taong makasalanan ang umayaw kay Jesus at sa Diyos. Ito po yung kalagayan ng bagsak na kalagayan ng tao. A man in his total depravity will not seek after God, will not look for God, will not believe in God because of their sinfulness. At kailangan pong mabuksan ang kanilang puso at kumilos ang Diyos upang yung kanilang paninging espiritual ay mabuksan para makita nila ang light, ang liwanag na dala ng gospel ng Panginoong Hesus. At kung hindi ito mangyayari sa kanila, ano ang kanilang kalagayan? Mananatili silang nasa kadiliman, nasa pagtanggi sa salita ng Diyos, at sa patuloy na paghahari ni Satanas at ng kasalanan sa kanilang buhay. Pero sa mga makasalanang magpapakumbaba, magtitiwala kay Jesus, aasa sa Kanya, ano po ang puso ni Jesus for them? What is the heart of Jesus for those who will humble themselves, trust Him, and come to Him in faith? What is the heart of Jesus for the sinners who trust in Him? And this is the heart of Jesus for us, I believe. We who have trusted His work and His person, ito po yung puso pa rin ni Jesus for us, not just for those who will come to Him to be saved. Kahit na po siya ay nasa langit na at nakaupo na sa trono na sa kanan ng Diyos, nandun pa rin yung puso niya para sa atin na hindi nagbabago, because Jesus never changed. He is the same yesterday, today, and forever. The same Jesus that came here on earth is the same Jesus that we will see in heaven. And the same love of Jesus while on earth, He showed to His people the same love that we can, trust and we can experience from Him, even though He is already exalted in glory in heaven, because He never changed. So let us, ginasan po natin yung Matthew kanina, yung Matthew 11:20-30, and I would like to give that very heart of Jesus of verse 29. Take my yoke upon you and learn from me, and this is the heart of Jesus for us. For I am gentle and lowly in heart. Sa Tagalog, sa ang salita ng Diyos version, lumapit kayo, sundin yung mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob sa iba. Ako'y maamo at maganang kalooban. Ako ay mababa. Iyan po yung kahulugan niyan. Alam niyo po ba na only in this passage in Matthew 11 verse 28-30, ini-open ni Lord ang kanyang puso for us. How many chapters are there in the whole 4 Gospels? There are 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. There are 89 chapters sa lahat ng 4 na Gospel writers na ito. Pero dito lamang makikita kung anong merong uri ng puso si Jesus for us. Nakaka-amaze itong pag-open ni Lord ng kanyang puso sa atin. No?
Kumpleto po ang mga gospel writers tungkol sa kasaysayan ni Jesus, tungkol sa kanyang birth, tungkol sa kanyang ministry ng pagpapagaling and pagpapalayas ng mga demons, sa kanyang ministry of preaching the arrival of the kingdom, sa kanyang pagtuturo sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Kumpleto po ang mga sulat tungkol sa paghihirap, kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Hesukristo. Diyan sa mga Gospels, sa 4 Gospels, nandyan yan, nakatala yan. Subalit, only in this passage, in this particular place, in the book of Matthew, dun lang natin makikita at mababasa kung ano ang puso talaga ni Jesus para sa kanyang mga anak, sa iglesia, sa lahat ng mga kasalanang lalapit sa kanya upang maligtas. Dito lamang binanggit ni Jesus yung salitang, "For I am lowly, for I am gentle and lowly," or humble in heart. And that is Christ opening to us His very heart. And this is the only place in the Gospels where we see how Jesus opened up His heart to us. So yun po yung gusto kong tingnan natin. Pinapakita dito yung uri ng kanyang puso para sa atin. Kung ano ang pagturing niya sa atin sa kabila ng kabiguang, sundin natin siya sa pang-araw-araw nating buhay Kristiyano. And I will talk about this more sa dakong huli. But meantime, let me suggest 5 things that we will see about this call of Jesus towards us from these 3 verses. It's about Jesus' invitation. Last week, we heard about the great invitation, the salvation invitation in Isaiah 55. But today, this is also an invitation, and it's about the reason, this kind of invitation, the reason that reveals His heart in His invitation. So there are 4 characteristics in His invitation, and the last reveals the very character and heart of Jesus to all who will come to Him. The first thing that we will see in this passage about His invitation to come to Him, number 1, this invitation is open to all. It does not discriminate anyone. Open to all who labor, to all who are heavy laden. Second, this invitation is that they will find rest. Magkakaroon sila ng kapahingan. Third, this invitation is to share with Jesus' yoke, which is a kind of easy yoke for those who will come to Him. And fourth, this invitation is to learn from Jesus. So these 4 characteristics of this invitation we could find in these 3 verses. And finally, the reason for His invitation, why he says that come to me, why he was inviting everyone to come to Him because of this reason. Yung kalagayan ng puso na meron siya. He is gentle and lowly in heart. So let us move sa ating first point. This invitation is open to all who labor and heavy laden and are heavy laden. Sabi sa verse 28, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Well, what is that kind of load? Ano ba yung load, pasanin, kabigatan na binabanggit dito? In its immediate context, he's talking about the load of the teachings that the scribes and the Pharisees subject the people of Israel to slavery, to religious legalism, that is the load placed by the religious leaders. So the immediate context of that load, ito yung load. Kayo ay burden ng mga teachings na to na itinuro sa inyo ng mga scriba at mga pariseo na kinakailangan nyo maging legalist, kinakailangan nyo maging masunurin sa kautusan na kung saan kahit mismo ang mga pariseo ay hindi naman nila masunod-sunod. And here comes Jesus' teaching that set the souls free. Kasi ang sinabi niya ng Panginoon, I will give you rest. It's about spiritual rest. Therefore, we can generally accept na itong panawagang ito is not just to unload the load that the Pharisees and the scribes have given sa mga Israelita, kundi any kind of load that is related somehow, weariness, because of the effect of sin in us, and Jesus is offering rest for our souls.
You know, ang ating pong mga kaluluwa ay in total bondage to sin. Alipin talaga ng kasalanan. In all aspects of our life, lahat ay apektado ng kasalanan. Sin subjects men to load labor. Kasi those who labor and heavy laden, sin subjects men to labor. Hindi nyo ba napansin na mahirap magtrabaho, di ba? Lagi tayo naghahanap buhay. Why? Di ba? Kita natin doon yung effect ng curse. Curse is the ground. And it will produce you thorns and thistles. And you have to work hard para sa iyong kakainin. You have to labor hard para magkaroon ka ng ipapakain sa iyong pamilya. Because ito yung kalagayan ng lupa. Curse was the ground na nagbibigay nawa ng pagkain, no? Pero mahirap na magpatubo ng halaman, no? And what happened to this is that nagkaroon ng mga thorns and thistles because it's part of the curse that was given when Adam have fallen, no? So this is the curse that sin has brought upon mankind. Kaya walang bahagi sa buhay ng tao na di apektado ng kasalanan dahil sa effect na ito ng kasalanan sa kanya. So simula nang bumagsak si Adam sa pagsuway sa Diyos, ay hindi na po huminto ang lahat ng tao from generation of Adam until our generation, hanggang sa susunod na generation bago dumating si Jesus. Hindi na po hihinto ang tao sa pagkakaroon ng load, pagpapasan ng hirap. To labor in Greek is kopiaw. Nang ibig sabihin nito is to work, to be weary, to be tired. At yan ang kalagayan ng lahat ng tao sa daigdig. To be weary, to work, to be tired. And that begins during the time na si Adam ay sumuway sa Diyos, naging bahagi na ng kanyang buhay ang magkaroon ng kahirapan, kapaguran, magtrabaho, mapagod. And would you agree with me that this is true to the rich and to the poor people? Sasabihin natin, mayaman ay hindi napapagod, hindi nakakaroon ng load. No. Lahat ay apektado ng kasalanan. That's why merong ganitong uri ng load. Maghihirap, nahihirapan hanggang sa kunin na tayo ng kamatayan. Moses said in Psalm 90 verse 10, ang buhay namin ay hanggang 70 taon lang, o kung malakas pa aabot ng 80 taon. Ngunit kahit ang aming nakamagandang mga taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan. Imagine, even our best days were full of hardship. Sabi dito ni Moses sa Psalm 90. At talagang hindi magtatagal ang buhay namin at kami ay mawawala. So, yun ay bahagi na because ng yung load na ito, yung paghihirap, pagtrabaho, pagiging pagod palagi, yan ay bunga ng kasalanan. Walang tao na hindi na ipailalim sa pagdurusa at paghihirap dahil sa kasalanan. Lahat ng tao ay makasalanan, kaya napailalim sa kahirapan, kapaguran, at walang tigil na pagdurusa. Siguro ma-imagine natin, marami sa atin ay nagtatrabaho, we're looking forward sa ating retirement at age 65. And we are looking forward na makapagpapahinga na tayo when we reach age 65. We can enjoy our retirement, our pension, pero sad to say it's not true. The real situation that you and I will face when we reach age 65, you ask those who are seniors in years, mas marami silang burden when it comes to their physical, no? Sa karamdaman nila, sa mga isipin nila, sa mga anak nila. Kung hindi man nababanggit, malapit na sila na lumubog ang araw. Samantalang yung mga bata, babago pa lamang sumisika. So, even our pension could not erase that kind of pain in our bodies, emotional pain that could be created because
parang hindi na tayo ituturing dahil wala nang pakinabang, o diyan ka na lang, akin na yung pension mo, ako maghawak ng ATM mo, diyan ka lang, suplayan kita lang, ganyan lang. Sakit din ng nadulot ng mahabang panahon ng pagtatrabaho. How many people use more than half of their lives just to work and then eventually retired? A very few years of enjoying their retirement and then eventually died, di ba? Ganyan po yung kalagayan ng tao. Yung mga bagay, isipin, alalahanin, no? Ay palaging nandyan. Pag sinabing load, sabi ni Dave Carson, the load refers to those burden, those loads that we place on ourselves. Mga pasanin na nilalagay natin sa ating mga sarili, something that we bear on our own. Yung mga bagay, isipin, alalahanin na tayo rin ang may gawa. At yan ay may mancha ng kasalanan. Lahat din po ng tao ay heavy laden. Sa Greek ay fortizo. Na ang kahulugan ay to load down, to be burdened, to be heavy laden, to bear the load that others place or expected from us. And most people avoid being burdened by anyone or by anything. All people somehow wants comfort, all wants ease, all wants safety, all wanted good health, all wants security. And to be loaded down, to be burdened with any responsibility is something that the minds do not want. Would you agree? We don't want others to put a load upon us. But if you are a parent, you could not escape. You have that kind of load that your children has to bear out upon your shoulder. You have to carry them from the cradle to the grave. You have to send them to school, and that's the load that you cannot escape. For example, even in the ministry could become a burden, heavy laden upon us, assigned to us. That's why we become so burdened. And many in the Christian, inside the church, don't want to accept any responsibility. They don't want themselves to be involved in the ministry, in some sort of leadership, in service to the church, in service to the brethren, to the honor of Christ, because they avoid being burdened. They just want to come and go, and that's it. They don't want to participate and serve and sacrifice their time, money, and talent to honor the Lord, because they don't want others to burden them. They want self-freedom. They want ease. They want personal satisfaction in what they do outside the church. When you ask them to volunteer, no time. So this is happening, this kind of heavy laden that others put upon us, and the kind of load that we ourselves put on ourselves. Sinong hindi mapapagal? Taas ang kamay ng hindi mapapagod dyan. Nobody. You know, most of us, especially you guys, mga young at heart, mga rising young professionals, you may think this way, especially if you are working or you started a business, and that is, mag-agree ka o hindi, you are putting a load on yourself, right? Nag-start ka ng business, nag-work ka, and this is your mindset. You have to load yourselves today. You have to work, you have to save money, and let yourselves be burdened today, so that by tomorrow, you thought that all your burdens will be gone. The money that you have saved
will give you security. The properties you acquired will make you happy. Ito pa yung matindi, ano? Kapag nakuha mo na yung mga bagay na yan, umiiral pa rin yung tinatawag na more. Nauso na sa mundo yung more. Pa-more, di ba? Ganyan ang mundo. The world wanted more. At yan ay nakukopya natin, and you want more. You are never satisfied, so you keep on burdening yourselves with more desires to have more, for you still believe that these additional things, these more things will make you happy and content in the future. But where can we find contentment? In our relationship with Christ. What if something happened to you and you cannot work anymore? Something came to you and you are robbed of your riches. Nasunugan ka. Where can you find happiness and contentment? Well, if your mindset is like this, then imagine if there's no God na ikaw ay haharap. Imagine if there's no death. I would say, let's do all this kind of thing. Sige, i-load natin ang sarili natin, ito maging priority natin sa buhay natin para secure tayo in the future. Mabuti kung may future. If you don't believe in God, this is what you are going to do. If you don't believe that you are going to die, this is the things that will occupy you. If God is out of your life, you will enjoy all the things na pinagpaguran mo. That is true in some sense of the word. But there's God eh. There's God whom you are going to appear before His throne. There's God na magbibigay sa iyo ng hatol for the way you live out your life on earth. And that is coming. That is a result of sin. That is inevitable. And after that, there is judgment from God. And again, we will appear all of us before our God, and we will give an account of ourselves with the kind of life that we live. And as we strive in pursuing a blessed, successful life in the future, I'm not saying that you should not aim or dream of, but with God. Don't set aside God. Kasama ang Diyos dyan. Huwag niyong iiwanan. Huwag maging priority ang mga bagay na yan. You will put more burdens in yourselves, and this somehow will also affect the way you view your Christian life. Kung ika'y mananampalataya. You know, even our Christian life seems to be a kind of burden that we place on ourselves. Am I right? How many of you feel that you want to strive more to be a good Christian, to be blessed by God more and more? How many of you think that way? That is what motivates us to serve the Lord, what really inspire us to do more for His glory, diba? But if you will notice, parang endless yung striving na ito, no? Parang ang nangyayari sa ating Christian life, pag inaral natin at binalikan natin ang ating buhay Kristiyano, parang roller coaster, right? Minsan, high na high ka sa Panginoon, gusto mo mag-serve, gusto mo mag-commit ng iyong buhay, gusto mo maglingkod sa Kanya, wala kang naalala, and then suddenly, nasa ilalim ka naman. Wala na yung alab, apoy ng paglilingkod, wala nang consistency, hindi na ganoon kaalab, hindi na nagpipray, wala nang Bible study, palagi nagsasalitan, hindi nakikinig ng sermon kahit ng simbahan, di ba? Yan ang nangyayari sa'yo. And you feel so empty inside. You are frustrated with the way you live out your Christian life. And no matter how hard you try, you cannot measure up to God's standard, not even a single inch man lamang. And you made little progress in your love for the Lord. And you feel so guilty because you were not able to measure up with His standard.
And you feel that Jesus will be happy when you continually thrive on your own. You feel that Jesus will be happy when you are successful against your battle with Satan and the world and yourself. Na parang si Lord pumapalakpak sa iyo, galing-galing ng anak ko. But when you fail Him, you look Him, and what you see in Jesus is a frown face. O nakataas ang kilay, or pointing finger on you. How many of you have this kind of view of Jesus as you relate to Him in your Christian walk? When you fail Him, you disappointed Him, you think that He is so greatly disappointed, and you have failed Him, and you have to make amend. Is that the kind of Jesus that we can see in our passage? This is not the kind of Jesus that we see in our passage today. The Jesus that we see in our passage is the Jesus that is not angry, nor disappointed, nor so indifferent with the way He treats us in our own folly, sinfulness, and wickedness. On the contrary, the Jesus that we read today is what? Lowly and gentle in heart. If we know who He is and what is His heart for us, that He longs for us to come to Him in spite of our failures, in spite of our weaknesses and carelessness, how His atoning work chases us with grace, mercy, and forgiveness as long as we live, mga kapatid. If you understand this, you will be the happiest Christian in the world. If you know that Jesus is not a demanding master, but lowly and humble and heart waiting for you to come. That's why ang invitation palagi ni Jesus is for all Christian and for all people who would like to taste His mercy and grace. But there's no difference. Christians and non-Christians are loaded and heavy laden. The only difference is that we have the grace and mercy that sustain us from Jesus. We are all tired. Sino sa inyong hindi pagod? We are all tired. Napakaraming concern, napakaraming needs, napakaraming isipin. Bukod sa kasalanan nagpapahirap sa atin, maging yung gusto natin, napilit natin pinagsisikapang abutin, ang dami niyan. Gusto kong magkaroon nito. We have no satisfaction. And Jesus sees that. Kita ni Jesus yung ating pagsisikap na gawin ang mga bagay nito for the sake of our family, for our own future, and most of all, kita rin ni Jesus na somehow nagsisikap tayong maging obedient to Him, pero mas madalas tayo'y nabibigo na sundin siya. Tama po ba yan? Kita yan ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus sa atin, come to me, all of you, all of us. It is an invitation of our Lord to see and taste that He is really good, that His love for us will never end. Ikaw na nagtiwala sa Kanya as His Lord and Savior. So that is how we see the invitation of the Lord. It is open to all who labor and are heavy laden. Second, this invitation is that they will rest. Wow! What is He offering to us? We who labor and are heavy laden with so many cares, problems, and sins.
What is He offering to you and me? Rest. Sino sa inyo napapagod ngayon? Sa isang taong pagod, yung isang araw na pahinga mo, napakalaking bagay nun. Tama ba? Sa isang pagod ang damdamin, yung isang araw na makapunta ka sa isang magandang tanawin, makapagpahinga yung isipin, napakalaking bagay nun, no? So, sino mag-invite sa akin sa Taal Vista? Anyway, sana matuloy naman tayo sa ating meeting outside, ano? Sana naman. Para naman makahinga-hinga tayo. Kumamin si pastor sa kanyang sermon, ha? Anyway, sa Saturday na yan. Pero sa isang taong pagod, even an hour or two means a lot. Tama? Sino sa inyo hindi papahinga? Para kasi kurat siya. Kailangan natin ng pahinga. God gave us rest. He is the one who instituted rest, Sabbath rest. Okay? So, rest is being offered to those who will come to Jesus. Ito yung rest na binibigay niya sa atin na pagod at hirap na. He is giving us a place where we could rest our souls. And this kind of rest is spiritual in nature. Amen? Because our bodies will continue to work and labor. Kahit ngayon walang ginagawa, napapagod sa katutulog, di ba? Di ba? So, this is spiritual rest in nature. At yung nagpahinga, pagkatapos magpahinga, ano nararamdaman? Pagod pa ba? No. Nare-revive siya, gumiganawa yung pakiramdam, at matapos siya magpahinga, muli siyang lumalakas, muli siyang sumisigla. Kung ikaw ay pagod ngayong araw, matulog ka, mamayang gabi, bukas, pwede ka uling magtrabaho at magpatuloy sa iyong gagawin. Why? Dahil nanood ka ng Netflix, magdamag. Hindi, natulog ka. Sarap ng tulog mo at praise God, nagising ka ng masigla ang katawan. Tama? Now, this is a continuous flow of life for all of us until we are buried to the ground. We will keep on being tired. Araw-araw na pagod. Tama? Sino sa inyong hindi pagod araw-araw? At araw-araw din ang paanyaya ni Lord, lumapit ka sa akin. Hindi yan one time, big time. Lumapit ka nung ikay magtiwala kay Lord and you find rest to your soul. No? And the verb is to come. It's in present tense. It's a continuing act to come to Jesus for you to find rest for your wearied souls. Augustine says, sabi ni St. Augustine, my soul is restless until I find rest in Thee. Pagal na pagal yung kaluluwa ko, ang dami kong mga concernan, hanggang sa matagpuan ko ang kapahingahan sa iyo. Ang kapahingahang spiritual ay kaloob ni Jesus sa atin. Alam ni Jesus na palagi tayong mapapagod, palagi tayong mahirapan. Alam ni Jesus na mahirap tayong maglakbay bilang mga Kristiyano sa gitna ng mga taong hindi Christian, tumatanggi kay Jesus, sa gitna ng kultura na just do it, eat pa more, buy pa more. Mahirap mamuhay sa gitna ng kulturang iyan. Mahirap mabuhay sa gitna bilang isang Kristiyano, sa gitna ng mga tao nang walang gusto kundi ang sundin ang gusto ng sariling luho, aliw at bisyo at kasalanan. Napakahirap mamuhay bilang mananampalataya. Kaya mapapagod tayo. Alam ni Jesus na pwede tayong matisod sa ating paglakad sa buhay Kristiyano. Pwede tayong madapa sa ating paglakad. Pwede tayong sumunod sa Kanya. Minsan tumatalikod tayo at iniiwanan natin siya. Kita ni Jesus yan. Ano ang iniaalok sa iyo ni Jesus? Sa akin, pahinga. Come, mag-usap tayo. Pag nabigo natin si Jesus, itong tatandaan natin. Hindi siya katulad ko. Pagka ako ay disappointed sa grade ng aking anak, taas ang kilay ko, malungkot ako, minsan nagagalit ako. Tama?
Kasi ba naman, kung ba naman maghatid sundo? Sakit na ng mga balikat mo. Tapos ang ibibigay sa yung grade is 74? Ay, di ba? Pero si Lord, hindi ganon. Sa ating, alam ng Panginoon that we are frail dust. That we are warm in His sight. Tayo'y marumi, tayo'y putik lamang. Alam ni Lord yan, we have no capacity on our own to be good before Him. And He's offering us, come, I'll give you rest. So, the invitation is for you and I to give rest. The third one, this invitation is to share with Jesus' yoke. Ano ba yung yoke na napakagaan? Sabi ni Jesus, sapagkat magaang pasanin ng pamatok ko. Ano ba yung pamatok? Yoke. Ito po yung isang uri ng kakagamitan nilalagay sa batok o sa pason ng isang hayop para mag-pull down ng kabigatan na ipapakarga ng kanyang amo, o pwedeng araro sa huli, pwedeng karwahe sa huli, nilalagay ang yoke. At sa kaisipan ng mga Hudyo ng mga panahon na yon, ang yoke na ito ay tumutukoy sa obligasyon ng tao sa Diyos. Obligasyon ng tao na maging morally pure sa harapan ng Diyos. Ayon sa hinihingi ng kautusan ni Moises, dapat ang mga tao ay maging malinis, huwag hahawak sa patay, huwag kakain ng mga pagkaing marurumi, ayon sa kautusan. Sabagat kung hindi nila ito gagawin, anong gagawin sa kanila? They will be cast away. Ikakasila ng society, and they will be called unclean. So, kailangan nilang pagsikapan ng lahat ng ito. At ito yung pamasok na pinapapasan sa kanila ng mga iskriba at mga pariseo, mga religious leaders sa panahon nila. Pero sabi ni Jesus, pasanin niyo yung aking yoke and learn from me. Why? Because my yoke is easy and my burden is light. Bakit ganon? It's not your yoke. Hindi yoke mo. Hindi mo pamatok yan. It's the yoke that Jesus has for you, and that is His own yoke. And I would say that that kind of yoke is a gift. It's not being placed upon us by Jesus for us to be burdened, for us to be more legalistic, and for us to see others who do not measure up with this standard of the law. I don't think that kind of yoke refers to the yoke that Jesus mentioned here. Sabi niya, my yoke is easy. Magaang dalahin dahil bigay niya galing sa Kanya. Hindi ito aral ng tao upang lalo pang pahirapan ng tao na dapat na nga dapa na nga sa pasanin at pagdurusa ang mga tao, lalo pang pinagpapasan ng mabigat na regulasyon, policies, mga patakaran na hindi kakikitaan ng biyaya, kundi mabigat na pasanin, mga kondisyong mahirap at mabigat tanggapin, at kung tatanungin mo si Jesus, hindi niya gagawin. At dahil may ganang mga regulasyon, napipilitan ng mga tao sa pagsunod dahil natatakot. Hindi, dahil sila nakaranas ng kaginawaang espiritual na sumusunod sila. Baka sila makita ni pastor, kaya sila ay namumuhay ng maayos. Kaya naman kay pastor, pag hindi ako matay, nakaw, kaya ay ako'y tinulungan ni pastor, wag gayaw. No? Hindi ho yan ang pinapapasan ko sa inyo. Ang pinapapasan ko sa inyo, mag-aral kayo kay Jesus, matuto kayo, at sapagkat siya'y maamo at magandang kalooban. Makikita natin dito si Jesus, no? Na yung kanyang mga taong tinutulungan, hindi niya lalong dinadapa. Yung tao lumalapit sa kanya, hindi sasabihin, oy, magdasal ka ng 10 ama namin na dalawa Baginong Maria. At ikaw ay pumunta sa Baklaran, nobena ka sa patawarin. Hindi niya ginaganon, di ba? Sa halip, ang pupunta sa kanya, kahit nadapa na, ibabangon pa niya, ilalapit niya sa kanyang sarili. Hindi niya kukondenahin, hindi niya pahirapan, hindi niya hihiyain, hindi niya lalayuan.
At makikita natin na malapit si Jesus sa mga ganitong uri ng mga tao na patapon sa society ng Israel. Sino ba lagi niyang kasama? Di ba yung mga taong mga makasalanan? Yung mga maniningil ng buwes? Yung mga abat di kalala sa kanilang lipunan? At kung sa ating panahon, sa kasalukuyan, pwede nating i-level itong mga taong ito, yung mga patapon sa lipunan, yung mga alipin ng bisyo, yung mga taong walang pag-asa, yung mga makamundo, yung mga taong masasabi nating ayaw mong kakaibiganin kasi uutangan ka lamang at ipagbibisyo. Ayaw mo ng mga ganon. Pero si Lord, aabutin at aabutin niya yung mga taong yan. Tingnan mo si Lord. Pumunta siya sa lugar ni Mateo. Ano ba si Mateo? Oh? Extortionist, nakukuha sa bribe. Kumakain siya sa bahay ni Simon na maningil ng buwis. Pararatangan siya. Sino ba ang mahihilig mag-check sa kanya? Yung mga Pariseo. Ito nakikikain sa mga maksalanan. Hindi niyo ba kilala itong babaeng ito? Ganoon ang mga Pariseo na turing sa kanilang sarili, matuwid na. Pero ang pinakikisama ni Jesus, mas malapit ang kanyang puso sa mga taong patapon sa lipunan. Pinupuntahan niya, kinakainan niya yung bahay nila. At ito naman mga iskriba at mga Pariseo na ito, na sila'y nagtuturo ng tradisyon at aral ng tao, pinapapasa nila ito sa iba, sa mga Hudyo, pero sila naman, hindi naman nila magawa sa kanilang mga sarili. At ito pa, sila yung mga aayaw na makasalamuha sa mga maniningil ng buwis. Ayaw makipagkaibigan sa mga taong yun, sa mga hintil. Di ba? Pero ang Panginoon hindi. He doesn't discriminate people. I believe na hindi nagbabago ang puso ni Jesus noon, ngayon, at sa panahon darating para sa lahat ng uri ng tao. Welcome sa Kanya kahit pa pinakamasamang tao at inaanyayahan niya ang lahat na mag-aral sa Kanya. So paano po natin ipapakilala sa mga tao si Jesus? Ano ang mapipil nila when we are introducing Jesus? Napipil ba na sila na sila'y threaten? Na si Jesus ay taas ang kilay? Ganun ba ang uri ng Jesus sa ating ipapakilala sa kanila? O yung Jesus na mababa ang loob na willing silang tanggapin sa kabila ng kanilang karumihan, kasalanan? Anong Jesus? Anong uri ng Jesus ang ating ipapakilala sa kanila? Fourth, the invitation is to learn from Jesus. Learn from Jesus. Sabi ni Lord, learn from me, for I am humble and lowly in heart, and you will find rest for your souls. What an invitation from our Lord para sa lahat ng pagod at nahihirapan dahil sa mga pasaning pansarili at pasanin na tungkuling iniatang ng iba. Anong kanyang invitation? Learn from me. It's an invitation for us to know Him. Kilalanin natin siya kung sino talaga si Jesus na ito. Huwag mag-alinlangan sa Kanya. Sa halip pakinggan natin siya. Why? Sapagkat ang dala na turo ni Jesus, ang dala nito at dulot nito ay life for us. Ang aral ni Jesus ay nagdudulot ng kaligtasan, nagbibigay ng kapayapaan sa tao na may takot sa papukas na paparating, sa taong may takot sa kamatayan dahil alam niya na haharap siya sa Diyos at hindi niya alam kung siya tatanggapin ng Diyos. Yan po ay binibigay sa atin ng Panginoon. Buhay, hindi takot, hindi kamatayan, kundi buhay. Kaya mag-aral tayo sa ating Panginoon. Ang ating kaluluwa ay pagal na dahil sa mga kasalanan. Ngunit ang mga turo ng Panginoong Hesus ay nagbibigay sa atin ng ganap na kapahingahan. Spiritual rest. Being accepted by God no matter what we did in the past if we come to Him in faith and repentance. Being loved and cared for by God. Being known by God. Being chosen by God. Being indwelt by the Holy Spirit of God. Being received by Jesus Himself. At hindi niya pinaghahanapan ni pinagkakaitan
Hindi siya pinagkakaitan ni Jesus ng biyaya ng pagpapatawad at kaligtasan. Mga kapatid, merong kanta, let your striving cease and learn from Jesus. He cares for you. He loves you till the end as His redeemed people. So don't doubt His love. Fifth and final point that we are going to see in this passage, the reason for His invitation is because He's gentle and lowly in heart. Here is the heart of Jesus for us who come to Him in all of our struggles, pain, sufferings, and most of all with all our sins. He said, I am gentle, I am lowly in heart. Napakaganda ng mga pananalitang ito that reveals the kind of heart that Jesus has for us. Hindi niya sinabi rito, I am strict and demanding in heart. No, sabi niya, ako yung maamo at mapagpakumbabang puso. Narinig po natin nakaraang mensahe ko, yung tungkol sa kahulugan ng puso, that the heart is the command center ng ating buhay. Ang puso ang sentro na nagpapatakbo ng ating buhay, ng lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating niisip, sinasalita, ninanais. Ang puso po ang nagdidirect ng lahat ng yan. At ang ating pong puso, nung tayo ay, dahil tayo ay nagkasala, lagi yang may bahid ng kasalanan, lagi yang nasa punto ng pandaraya at nadadaya. At yung puso natin may pagkamakasarili yan. Kahit na yan, napalitan na ng bagong puso nang tayo ma-born again. At ang maganda lang sa atin, dahil ang dugo ni Jesus ay patuloy na naglilinis sa ating puso, patuloy tayong tinatanggap ng Diyos every time tayo ay magkasala sa Kanya. Samantala, ibang-iba ang puso ni Jesus as compared to our own hearts. Kahit na itong heart na ito na-regenerate na ng Panginoon. Sapagat ang puso ng Panginoon, ng ating Panginoong Jesus, likas, nature niya, na yan ay maamo. Hindi na yan kailangan palitan. Yan ay yung uri ng puso noon nung siya ay nasa kalangitan bago siya bumaba sa lupa at magligtas ng tao. At yan yung puso na taglay-taglay niya nung siya ay nasa lupa. At yan yung puso na taglay niya habang siya ay nakaupo ngayon sa trono ng Ama. Likas sa Kanya ang puso na maamo at likas sa Kanya ang puso na mapagkumbaba. Gentle means meek. Ginamit yan sa verse 5 ng Matthew 5. Blessed are those who meek, for they will inherit the earth. Matthew 21 verse 5, the fulfillment of Zechariah chapter 9 verse 9, that the coming of Jesus is a humble one. He is mounted on a donkey. And then sa 1 Peter 3:4, sinasabi doon ni Peter, kayong mga asawang babae, sa halip ng inyong dekorasyon na yung panlabas, ang inyong mga buhok ay ayos na ayos, at kayo puno ng alahas at kung anong mga burloloy sa inyong mga katawan, ang inyong gayakan ay ang inyong puso. Anong uri ng paggayak? With a gentle and quiet spirit. Yan, para sa mga asawang babae. Puso, hindi ulo. Yung buhok ko. Sige, thank you. Salamat po. Yan po yung makikita natin na paggamit sa salitang gentle, meek. Christian wives are to be gentle and quiet in spirit. At sa tatlong paggamit ito ng salitang gentle, we see that Jesus is gentle in heart. Ibig sabihin, maunawain, mapagpaumanhin, mahaba ang pisi. His mercy never come to an end. Hindi po harsh, hindi palahingi si Jesus, hindi demanding, hindi palautos. Yan ang heart ni Jesus for us. Hindi siya madaling mag-react at kumilos agad kapag mali ang nakikita niya sa ating mga tao. Kasi kung kumikilos agad ang ating Panginoon, imagine, kung ako ay nagsinungaling ngayon, anong hatol sa aking kasalanan? Di ba? Di ba napansin yung haba ng pisi ng ating Panginoon? How many of you have sinned each day? Ako. Pero bakit pabuhay pa ako? Kaya ang parusa ng kasalanan ni kamatayan. Have you ever think about this kind of gentleness that Jesus has for us?
He is the most understanding person in all the earth. When we come to Him, to Jesus Christ, what we see is an open arm welcoming. Tama? He is welcoming us. Come, come. He's not pointing on us. Ikaw ha? Maayos ka. Kampasaway. No. That's not the kind of Jesus that we see in this passage. But when we come to Him, He is opening up His own arms to receive us because He is lowly. He is so humble. And He is so pure. Yung salitang lowly ay halos kasing kahulugan ng salitang gentle, mababa, humble, at ibig sabihin nito, He is one with those who are cast out from the society. So kaisa siya ng mga aba sa lipunan, yung mga walang ayaw o mga ayaw kaibiganin ng mga nasa patungkulan. Siya ay lowly, mababa, approachable, hindi proud. He is always available and accessible for all of us. Hindi na natin kailangan dumaan sa kanyang secretary at makipag-appointment para siya makausap. Hindi siya tumatanggi sa sino mang lalapit sa kanya na may pananampalataya. Pwede siyang malapitan anytime, anywhere. At hindi niya required na ikaw at ako'y umayos muna, maging mabait muna, huwag tayo magpasaway, ayusin muna ng ating buhay bago tayo lumapit sa Kanya. No, hindi niya required ang ganyan sa atin para tayo makakalapit sa Kanya. In fact, yan nga po yung pagiging makasalanan natin, pagiging masama natin, pagiging marumi natin. Yan po yung tanging qualification para tayo lumapit sa Kanya because we know that He is the doctor that can heal our souls. And when we come to Him, our souls will be healed. Our sin is the only qualification for us to come to Him, not our works, because we don't have any righteousness on our own, but merely to come in faith and humility, bringing everything before Him and saying, Lord, I have sinned. Second, He's not just approachable, but He is also giving us rest for our souls na walang bayad. Walang kailangan down payment. Lord, magtitino muna ako at tatanggapin mo ako. No, walang ganoon. Walang suhol. And you will find this when you just come to Him in faith. Because the rest that He gives is a gift. Bigay niya. Libre. And in order for us to have that rest for our souls, let us just come. What an invitation from our Master to come to Him in faith. We could come to Him with all of our sinfulness and all of our pains and all of our fears and even joys. We could come to Him and bring everything before Him. And anyone could come to Him anytime. Even now, you could come to Him right now through faith. When you come to Him in faith, He'll receive you. Hindi Kanya itataboy. You need to come to Him in faith. He is so gentle and lowly in heart. Maamo siya, approachable siya, hindi siya stricto, hindi siya capricious. She is gentle and lowly. And He promised you and me, sa atin ng mga lumapit at nagtiwala sa Kanya, para sa ating mga kasalanan, we will find rest, spiritual rest in Him. This Jesus, the Holy One of God, imagine He is holy, He is pure. He make Himself available for us, sinners, marumi, for the purpose of giving us rest, not just today, but throughout all eternity. And He never gets tired of embracing us. Hindi siya napapagod na unawain tayo
with all of His tenderness. When you fail Him in your sins and in your disobedience as a child of God, you could just come to Him in faith, and He's more than willing to receive you again with His arms opened, full of love and tenderness. If you are a child of God na you feel like wala ka ng energy to move, why don't you just come to Him? You feel like you are not measuring up to His standard, come to Him. With all humility, acknowledging His love for you. If you are not yet trusting Christ as your Lord and Savior, and you are still tired and burdened with sins and lots of earthly cares, my friend, the invitation of Jesus remains open to you and to all who will come to Him. Come to Him with all your sins, with all your fears, with all your pain, for He cares for your salvation. He died on the cross to redeem you from your sin and your death, impending death. And He did that when you are still slave to sin. Hindi ka muna inintay na maging matuwid. When you are still in your sin, Christ died for you. So you need to come to Him, for He has already given you the way to be saved and be forgiven. When He died on the cross, He has given you Himself for you to live with Him in an unending fellowship. He has redeemed you from the terrible judgment of God due to your sins. You need just come and acknowledge your sin. You confess them before Him and ask God to forgive you. And this is my last praise. Please take this to heart. You will not just find rest for your souls, but the God of rest through Christ. God bless you. Keep on coming to the Lord in your burdens, in your sorrows, in your joys, in your triumphs, and with all your sins. Amen.